Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay ating isinasagawa ang ating pagsambahay. At gayon din po mga kapatid, ngayon po ay ikalawang linggo pagkatapos ng Pentecostes. Sa araw din po ito, ating pong ginugunita ang Independence Day. Kaya naman po ating tinatawag ang linggong ito na Independence Sunday. Kaya naman po sa araw na ito, tayo po ay magsama-sama sa paggunita sa araw ng kalayaan, sa diwa ng lumalago sa biyaya, gumagawang pananampalataya. Tayo po ay maglaan ng saglit na katahimikan ng pagbubulay-bulay ng ating mga puso at isipan habang tumutugtog ang ating tugtugin. Tayo magkaroon ng saglit na katahimikan ng pagdalangin sa ating Diyos. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig tayo, ang ating puso sa Diyos magtiwala, pagkat siya ay mabuti di marunong magpabaya. Tayo'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha natin kanyang pinahiran. Ating kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos na nagkaloob sa atin ng kalayaan. Kalayaan na mabuhay, taglay ang karapatang pantao, dignidad at integridad, dulot ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Kaya naman sa patnubay ng Espiritu Santo, tayo ay tumindig para sa kalayaan ng ating bayan. Amen. Sa mga pagkakataon po ito, mga kapatid, tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Diyos sa pamamagitan ng pag-apit ng mga awit ng pagpupuri, mag-isahin mo at daigdig ka kay Jesus. Pagkahina sa aming buhay.
Pagtingkat kay Jesus, tayo ay sumunod. Mali ang pagkatakot sa pakikihamon. Tayo'y naninilbihan taong karamihan. At napakikilaban na di nabubuhay. Kay Jesus kasuhan, hindi siya magkakais. Wala kang masasabi, mahirap ang labis. Marami ay isakap sa buhay isapan. Namitig ang balisan sa iyong paglakad. Umayo at magtitig, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nagsisiyabi. Ang pinapupulihan, Diyos na matagumpay. At nagbigay ng buhay sa Manatili po sa pagkakatayo ang kapulungan para sa ating pong panalangin ng pagpupuri. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po dahil tunay na napakadakila na iyong pangalan, Panginoon. Salamat dahil palagi mo kami iniingatan. Salamat dahil sa piling mo, Panginoon, ay pinaparamdam mo sa amin na lagi kaming magtatagumpay sa lahat ng bagay. Panginoon, patuloy namin inilalapit sa iyo ang aming gawain ngayon. Ikaw po nawa ang siyang gumabay sa bawat isa sa aming sarili-sariling tahanan. At nawa ay patuloy mo pong pakalinisin ang aming mga puso sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Ito lang po aming samot na lang sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sa Panginoon ang lahat, sa pupuri at takas. Sa pag-ibig tayo'y binalhan ng Diyos na Trinidad. Purihin sa awit natin ang puspos ng galing. Sa Diyos naman ang himayin, kailanman. Amen. Sa Diyos naman ang himayin, purihin, purihin. Sa Diyos naman ang himayin, kailanman. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, atin pong ipasa at batiin ang ating mga kasamahan sa tahanan nang sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa araw pong ito, ating pong patuloy na binabati ang bawat isa na sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos. At gayon din po, ating din pong binabati ang ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan at kanilang mga anibersaryo. Ating pong binabati si Reverend Norman Suarez, June 8, Joshua Laguna, June 8, Galilee Reyes, June 11, at Almira Joyce Reyes,
June 18. Ngayon din po ang anibersaryo ni na kapatid Marlon at Janet, June 3. Atin po silang awitan ng maligayang bati. Maligayang bati sa inyong pagsilang. Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. Gayon din po atin pong binabati ang iba pa nating mga kapatid na nagdaos at magdaraos ng kanilang kaarawan sa linggong nakalipas at sa darating na linggo. At kaakibat po ng ating pong mga pagbati, ating pong binabati ang ating buong kapatiran sa Imus Unida Ecumenical Church na tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagsambahay. Gayun din po ating pong inikilala ang pakikiisa ng ating mga kapatid sa IUE Karumatic o sa Karumatic Unida Ecumenical Church sa Bicol sa kanilang pakikisa sa ating pagsambahay sa pangunguna po ng kanilang mga nakatalagang manggagawa ni na Reverend Emmanuel Infante, kapatid Sonia Esperida, gayon din ni Reverend Delia Esperida. Kamusta po sa inyong lahat dyan sa Karumatic Bicol? Gayon din po para sa ating mga balita, patuloy po tayo sa ating gabihang panalangin sa ganap na ikasyam ng gabi. Ating pong basahin ang mga patotoo ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng Witnessing Christ Today. Kaya po sa bawat araw, mababasa po natin ang mga patotoo ng ating mga kapatid. Kaya naman po, ang mga hindi pa po nakakapagpadala ng inyong mga patotoo, maaari nyo po akong i-PM sa Messenger at ipadala ito sa akin upang ating mabasa ng ating mga kapatiran sa gabihang panalangin ng ikasyam ng gabi. Ang araw na ito, mga kapatid, ay atin pong ipinagdiriwang ang Independence Sunday. Isang magandang pangyayari na atin pong alalahanin ang kasaysayang ito, ang makasaysayang kaganapang ito sa atin bilang tayo ay mga Kristiyanong Pilipino at kaakibat ng ating pagiging Pilipino ay ang pag-asam at ang ating pagkamit ng kalayaan. Mula rin naman ito sa pagkilos ng ating Diyos para sa ating lahat na ialay niya ang kalayaan para sa ating lahat. Kaya naman po mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, atin pong pakinggan at mababasa natin ang maikling kasaysayan ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Bilang mga Kristiyanong Pilipino, ating ipinagdiriwang ang makasaysayang pangyayari sa ating bansa at sa taong ito, partikular noong petsa ng Hunyo 12, 2020, ang ika-122 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang Espanya ay dumating sa Pilipinas noong 1521. Ngunit ang pagdating pa lang ito ay may masamang motibo na sakupin ang bansa. Ang Pilipinas ay napasailalim sa pananakop ng mga Kastila sa loob ng 333 taon. Noong Hunyo 12, 1898, naganap ang makasaysayang pagpapahayag o formal na proklamasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Cavite el Viejo, kung saan idineklara ang pagsasarili ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila matapos ang pakunwaring digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika sa Manila Bay, kasabay ang pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas at ang pagtugtog at pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na kilala ngayon sa pamagat na Lupang Hinirang. Kaya naman noong 1964, nilagdaan ng nooy Pangulo ng Pilipinas ang Republic Act No. 4166 na nagsasaad ng pagkilala sa araw ng Hunyo 12 bilang araw ng watawat at siya ring araw ng kalayaan ng Pilipinas. Tayo, bilang mananampalataya, kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-122 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas,
Ginugunita rin natin ito ay naganap dahil sa pamamatnubay ng Diyos at pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng tao upang patuloy na itanyag at tamasahin ang kalayaang kaloob ni Kristo Jesus bilang kabuuan ng ating pagkatao. Purihin ang Diyos sa makasaysayang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasam, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nakabaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't kumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bigating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung magkakaisa ay muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa iisang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bigating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung magkakaisa ay muling mabubuo ang pangarap, at ang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa iisang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal
Pilipinas. Sa mga pagkakataon pong ito mga kapatid, inaanyayahan po na tumayo ang mga may kakayahan para po sa ating panalangin pastoral. Mahabaging Diyos, sa daming magulang, sa araw na ito kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan at sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataon po ito, kami ay nagpapasalamat sa mga karagdagang taon ng buhay na ipinagkaloob mo sa aming mga kapatid. Maraming salamat po sa kalakasan na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan. Gayun din po ipinagpapasalamat po namin ang mga biyaya na patuloy namin tinatamasa sa aming mga tahanan na iyong kaloob. Nagpapasalamat din po kami sa pag-iingat mo at paglalayo sa amin sa pagkakasakit. Nagpapasalamat din po kami sa pagkakaisa na itinuro mo sa bawat isang mananampalataya bilang pagpapamuhay ng lumalago sa biyaya, gumagawang pananampalataya. Sa mga pagkakataon po ito, O Diyos, idinadalangin po namin ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, na sila na mga doon ay nagtatrabaho para sa pangangailangan ng kanilang pamilya, nawa po ay patuloy niyo silang samahan at gabayan. Pangunahan niyo po sila ng inyong banal na Espiritu at bigyan ng kaaliwan sa panahon ng kalungkutan na kanilang namimiss ang kanilang mga mahal sa buhay. Idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na ngayon ay nakakaramdam ng mga sakit sa lupang katawan. Dinadalangin namin na nawa ay sa iyong pag-ibig at sa iyong kahabagan ay sila'y iyong pagalingin sa pamamagitan ng iyong mapagpagaling na kamay na dadamping sa kanilang mga katawan. Patuloy din po ang aming pong pananalangin para po sa aming mga matatanda na aming iglesia, ang aming mga magulang, naway patuloy silang maging inspirasyon ng aming buhay pananampalataya. Dinadalangin din po namin sa inyo, O Diyos, ang aming pong bayan, sa pagdiriwang po namin at paggunita namin ng 122 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Itinataas namin ang iyong pangalan at ang iyong pagkilos sa kasaysayan, na patuloy na ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng kalayaan para sa iyong mga anak, para sa iyong bayan. Dinadalangin namin ang patuloy na kaganapan ng kalayaan ito na kaloob mo sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo. Naway pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu, lalo't higit ang mga tagapanguna ng aming bayan, at patuloy nawa nilang makita ang tunay na pangangailangan ng mamamayan at hindi ang sariling adhikari lamang. Patuloy namin idinadalangin sa iyo, O Diyos, na nawa ipangunahan mo ang mga tagapanguna ng bansang ito, bigyan sila ng puso, ng pag-ibig at tunay na paglilingkod sa mamamayan. Naway pangunahan mo sila sa kanilang mga pagdedesisyon, lalo na sa panahon ito ng pandemya. Dinadalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang buong mundo, buong bansa, sa pagharap sa pandemya, sa COVID-19. Na ang sakit na ito o ang kalaban na ito ay hindi namin nakikita. Subalit, dahil sa pangangailangan ng ekonomiya, kaya ibinaba ang status ng bawat lugar sa maraming lugar dito sa Pilipinas sa GCQ. Dalangin namin, O Diyos, na nawa sa pagbababa ng status sa GCQ, nawa ituruan mo ang bawat isa sa amin na hindi maging kampante sa paglabas sa tahanan. Bagkus, mag-ingat pa rin kami sa aming paglabas at limitahan ang paglabas upang nang sa gayon, hindi na kumalat pang lalo ang virus na namumuksa ng buhay. Dinadalangin namin sa iyo, O Diyos, ang aming buong iglesia,
sa pamumuna ng mga itinalaga mong tagapamahala sa Iglesia Unida Ecumenical, sa aming Predicador Justice Raul B. Victorino at ng sangkapastoran. Samahan mo po ang bawat isa, gayon din ang mga lokal na konsilyo sa pagpapatuloy at paggampan ng tungkulin na iyong ipinagkatiwala sa amin sa pagpapamuhay ng aming pananampalataya. Samahan mo po ang buong Imus Unida Ecumenical Church, ang buong Iglesia Unida Ecumenical, ang aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay nagsasagawa rin ng kanilang pagsambahay. Samahan po kaming lahat, O Diyos, nawa ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa sa amin, lalo higit sa itatayo mong tagapagmensahe at tagapagpadaloy ng iyong mensahe sa araw na ito para sa aming mga buhay. Samahan mo po siya ng iyong banal na Espiritu, gayon din po kaming lahat natatanggap ng mensahe mo. Maraming salamat, O Diyos, sa biyaya ng iyong pag-ibig, sa biyaya ng kaligtasan, sa biyaya ng kalayaan. Nawa, sa pagpapatuloy ng aming buhay, naway tanggapin nawa ng bawat isa sa amin ang katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang aming huwaran at nagkaloob ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Amen. Unday namin, O Diyos ay digin, kapayapaan mo, nasang tanggapin. Sa pagkakataon po ito, mga kapatid, manatili po sa pagkakatayo ang mga may kakayahan para po sa pagbasa ng Biblia na matatagpuan sa Mateo, Kabanata 9, talatang 35 hanggang Kabanata 10, talatang 10 na babasahin ng ating kapatid na AJ Reyes. Atin pong pakinggan ang sinasabi. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinanggaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kaitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pamalit na panyapak o tukod, sapagkat ang magagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay.
Maging pagpapala nawa sa mga nakarinig at nakabasa ang mga salita ng biyaya. Sa mga sandali pong ito mga kapatid, tayo po ay hahandugan ng mensahe sa awit na may pamagat na sa pangalan ni Jesus, Ligari Granada. Sa pangalan niya, tayo'y lalakas. Ang mga aba, kanyang itataas. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya, lalaya ang bansa. Ang mga gahaman ay mapupuksa. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan ay mananaig. Ang mga matuwid, yayabong sa daigdig. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya, tayo'y lalakas. Ang mga aba, kanyang itataas. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya, lalaya ang bansa. Ang mga gahaman ay mapupuksa. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan ay mananaig. Ang mga matuwid, yayabong sa daigdig. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon naman mga kapatid, atin pong maririnig ang mensahe ng buhay na dadalhin sa atin ng ating General Secretary, Reverend Leonardo Morada, bilang pagdiriwang ng Independence Sunday. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bumabati po ako ng Happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng sambahayan. Bumabati rin po ako ng Happy Independence Day sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa imbitasyon na ibinigay ni Pastor Jay para maging tagapagsalita ninyo sa umagang ito. Ako rin po ay nagpapasalamat sa patutuo ng inyong pananampalataya na inyong ibinabahagi sa inyong FB page. Tayo po ay manalangin. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay maging kaaya-aya sa iyong paningin, O Panginoon na aming malaking bato at aming manunubos. Sa mahabang panahon, ang mga Pilipino ay nangarap na ng totoong kalayaan.
At marami na rin ang nagbuwis ng buhay sa pakikibaka para sa kalayaan at laban sa paniniil ng mga dayuhan. Mahigit na 300 taon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Subalit nagbalikwas ang bayan at naitayo ang revolutionary government sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Nagbubukang liwayway na ang pagkakapanalo ng mga revolusyonaryo nang maipagbili naman ni General Emilio Aguinaldo ang buong Pilipinas sa bansang Estados Unidos sa halagang 20,000 dolyar. At ipinagkanulo ang revolusyon, kaya't napatay ang mga revolusyonaryo. Nakapamayani ang mga Amerikano sa ating bayan. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay naging entablado ng digmaan ng Amerikano at Hapon. Natapos ang Second World War at ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang pakikidigma laban sa mga Amerikano sa pamamagitan ng hukbong mapagpalaya ng bayan. Batay sa kasaysayan ay ipinagkaloob ng Amerika ang huwad na kalayaan noong July 4, 1949. Nilipat po ito ng June 12, kaya June 12 po natin inaalaala. Ito ay ginawa pagkatapos na tiyakin na ang interes sa ekonomiya ng mga Amerikano ay protektado ng mga batas at ang puppet na rehimen ay natitiyak nilang para sa kanila. Ito ang pagdiriwang ng kalayaan natin ngayon. Kumusta po ngayon ang mahal nating inang bayang Pilipinas? Kumusta na ang mga mamamayang Pilipino? Marahil, kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na bumisita sa mga nayon at bayan ng ating bansa, ay masasabi rin ninyo, napakaraming Pilipino ang lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Dumako po tayo sa ating teksto. Pag-aralan po natin ang ating aralin ngayong umaga at paghalawan po natin ang aral para sa ating panahon ng paglilingkod. Bayaan po ninyong muli kong basahin ang ating teksto sa Mateo 9:35 hanggang chapter 10, verses 1, 5 hanggang 10. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintid o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo
at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Nahahalin tulad sa kalagayan ng mga tao at panahon natin ngayon, ang panahon ng pagministeryo ng Panginoong Hesus sa lupain ng Galilea, batay sa teksto na ating binasa. Sa kanyang pagkasagawa ng ministeryo ng paglilingkod, ay nilibot niya ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Talatang 35. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastor. Ang unang aral na ating makikita sa ating aralin ay ang pagkahabag ni Jesus sa kalagayan ng mga tao na kanyang nakita. Nahabag si Jesus sa kanyang nakita. Kaawa-awa ang kalagayan ng kanyang mga kababayan at kalahi. Walang sapat na kakayahan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Ang mga tao'y lito at lupaypay. Naubos na ang kanilang lakas sa maghapon na paggawa, ngunit hindi sapat ang kinikita para mabuhay ng maaliwalas ang kanilang pamilya. Ang pagkahabag sa kalagayan ng kanyang mga kalahi ang nagtulak kay Jesus upang siya ay kumilos. Tulad din ng inyong pagkahabag sa mga kapatid na nabubuhay sa tabi ng creek na hindi naabot ng ayuda sa panahon ng COVID-19. Ang pagkakita sa kahabag-habag na kalagayan ng ating mga kababayan ang nag-udyok sa inyong nagkakaisang damdamin upang kumilos at tumulong na abutan ang mga tao sa tabi ng creek ng tulong para sa kanilang mga hapag. Ang ikalawang aral na atin pong matututunan sa pamamaraan ng pagkilos ni Jesus ay ang pagtitipon at pagtuturo sa kanyang mga alagad. Jesus is a good organizer and educator. Ang kanyang pagtuturo ay sa pamamagitan ng mga talinhaga at pananalangin. Sa ating panahon, ang tawag po natin sa ganitong methods ng pagtuturo ay prayers and reflections. Ang talinhaga, batay sa pakahulugan, ay ang paggamit ng mga kwentong nagtuturo ng katotohanang espiritual. Ang talinhaga ni Jesus sa kanyang mga alagad sa oras na iyon ay ganito. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang mga tao ay naghihintay sa mga taong magdadala sa kanila ng balita ng katotohanan, ng mabuting balita ng kaligtasan na magdudulot ng malaking kagalakan at pag-asa. Naghihintay ang mga tao
ng mga lingkod na darating para sa kanilang abang kalagayan. Mga lingkod na magbibigay ng inspirasyon upang mabuo ang kanilang mga pangitain sa buhay at magbibigay ng inspirasyon upang magtumibay ang kanilang pagpupunyagi para sa kinabukasan. Sa gayong paraan ng pagtuturo ay hinubog na Jesus ang kaniyang mga alagad. Tinuruan din ang mga alagad na manalangin. Tinuruan silang manalangin sa Diyos na siyang may-ari ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Ang sabi ni Jesus, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang Diyos na nakatatalos ng puso at isipan ng mga tao ang siyang tatawag at pipili ng kanyang mga manggagawa. Bakit po? Sapagkat ang pag-aani, ang pagliligtas, ang kalayaan ng bayan ay proyekto ng Diyos. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan ito ay nararapat na magtiwala, manalangin at sumunod sa blueprint ng plano ng dakilang Diyos para sa katubusan ng buong sanglilikha. Sa dakilang panukalang ito ng Diyos, bagamat ang kanyang mga manggagawa ay naglalakbay sa piling ng mga tao na lupaypay at lito, naglalakbay sa gitna ng kadiliman, ay nararapat na nagtataglay ng ilaw at sulo mula sa makapangyarihang salita ng Panginoong Diyos. Habang naglalakbay ay inuusal ang katotohanang, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dumadalangin na magwagi ang kalooban ng Diyos at mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ang ikatlong aral ay makikita natin na pagkatapos turuan ang mga alagad ng katotohanan at manalangin, sila ay binigyan ng kapangyarihan. Sabi ng teksto, ang mga alagad matapos turuan ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. At inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ang kapangyarihang kaloob ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay isang ganap na kapangyarihan. Isang full power and authority. Akibat ng kapangyarihang kaloob ay gampanin ang ipinag-uutos na gawain. Pagalingin ang mga lupaypay na katawan. Gisingin ang diwa ng mga pinanawan na ng pag-asa. Ibalik ang dignidad ng mga taong binusabos ng mahabang panahon at palayain ang mga taong inalipin ng kasamaan. Balikan po natin mga kapatid ang tatlong mahalagang salik na dapat taglayin ng mga alagad ng Panginoong Hesus sa paggampan ng kanyang ministeryo sa mga taong lupaypay at lito. Una, ay ang pagkadama ng habag. Ikalawa, ay kumilos na may pag-aaral at pananalangin. At ang ikatlo, kahandaang humayo na taglay ang full power and authority ng katotohanan at sumandig sa kapangyarihan ng Diyos. Dalawa na lamang po ang natitira. Ang dalawang natitira ay mga tagubilin ni Jesus. Ang unang tagubilin na binanggit ay nasa Kabanata 10, talatang 5 hanggang 6, na sinasabi, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o
o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ang mga talatang ito ang gumagabay na prinsipyo sa misyon at ebanghelisasyon ng Iglesia Unida Ecumenical. Inuuna nating hanapin ang bahagi ng ating kapatiran na lumipat na ng paninirahan sa ibang nayon, bayan at probinsya, gayon din ang ating mga kamag-anakan. Sila ay ating pinupuntahan, tinitipon at binubuong gulugod ng mga itinatayong worshiping communities. Sa pagtupad ng ating mga gawain sa piling nila ay nasasanay at nahahasa ang ating kasanayan sa paglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Ang ikalawang pagpapayo sa mga alagad ay binabanggit sa Kabanatang 10 mula talatang 8 hanggang 10. Ganito ang sinasabi. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, tilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdadala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan na panyapak o tungkol, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Ang mga paalaala o mga tagubiling ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga pinili at pinahayong mga manggagawa ay nagpapakilala kung sino ang Diyos na tumatawag at pumili sa atin bilang mga alagad at mga manggagawa. Bago pa tayo tumugon sa kanyang tawag, ay naihanda na niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa paghayo at maging ang ating mga pupuntahan. Isang bagay ang natitiyak ko, ayaw ng Panginoong Diyos na tayo'y nalilipos ng mga alalahanin sa ating paghayo. Simple lang naman ang lohika ng paglilingkod. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mahabagin at puspos ng kapagpala kung ginagawa natin ang utos sa pagpapatupad ng programa ng Diyos ng buong pag-ibig, may kagalakan at tuwa sa ating mga puso. Ay tiyak na susuklian ito ng gayon ding pag-ibig, may kagalakan at tuwa sa ating mga pinaglilingkuran at mga pinangangalagaan. Para din itong alkansya. Kaya regular nating hinuhulugan ay upang sa maagang panahon ay makinabang tayo sa ating mga inihuhulog. Mga magulang at mga kapatid, ang kalayaan na pinangarap at pinagbuwisan ng dugo ng ating mga ninuno ay bahagi ng dakilang proyekto ng Diyos para sa sangkatauhan at para sa ating lahat. Ang masaganang habag na nasa ating mga puso para sa mga taong lito at lupaypay sa ating panahon ay biyayang kaloob ng Panginoon. At ang anumang pagkilos na ating gagawin ay nararapat inaangkupan ng wastong pag-aaral at pananalangin ng pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tayong lahat ay hahayo na may mataimtim na pakikinig at masinop na pagtupad sa mga tagubilin at pagpapayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po sa pabiyayang mensahe na ipinagkaloob sa atin sa umagang ito bilang larawan ng tunay na kalayaan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya naman po bilang ating pagpapasalamat at patuloy na paglilingkod sa ating Diyos, atin po munang ilalagay sa isang lalagyanan ang ating mga handog, ang ating mga ikapu, at ang ating mga pangako. At ito ay titipunin ng ating tresurera. Kaya naman po tayong lahat sa paghahandog. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Atin pong awitin ang awit ng pagkakaloob, ang aming kaloob. Inaanyayahan pong tumayo ang mga may kakayahan at awitin natin ang matanggap yaring handog. Makakaupo na po ang kapulungan at ating pong awitin ang awit ng pagtatalaga, sino mang dumirinig, himno bilang 25. Inaanyayahan pong muling tumayo ang mga may kakayahan para po sa ating panalangin ng pagtatalaga. Dakilang Diyos, aming magulang, sa araw na ito, lubos ang aming mga pagpapasalamat sa biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa biyaya ng mensahe na iyong idinala sa amin sa pamamagitan ng lingkod mo na itinayo sa aming harapan. Maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan, sa biyaya ng pag-ibig, at sa biyaya ng kalayaan na iyong ipinagkakaloob sa amin. Ang dalangin namin, O Diyos, nawa sa pagpapatuloy ng aming mga buhay, nawa ang narinig naming mabuting balita, ang mabuting mensahe mula sa iyo. Ito'y maipamuhay namin bilang paggampan ng lumalago sa biyaya, gumagawang pananampalataya. Samahan mo po nawa, O Diyos, ang bawat isa sa pagpapatuloy ng aming mga pagtatrabaho, ng aming paggawa, ng mga pag-aaral sa online classes ng mga mag-aaral,
at sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod sa iyo at sa aming bayan na pinagkatiwala mo sa amin. Samahan nawa kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu sa pagpapatuloy ng pagsunod sa hakbangin ng aming Panginoong Jesucristo. Sa ngalan niya na aming tagapagligtas at nagkaloob ng tunay at ganap na kalayaan. Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, patuloy nating taglayin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos, ang kaligtasan na ipinagaloob sa atin ni Kristo Jesus, ang kaaliwan, pakikipisan at pakikisa ng banal na Espiritu ay manatili sa ating mga buhay at sa ating pagpapatuloy ng paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Taglayin natin ang kalayaan at patuloy nating ipanalangin at ipamuhay ang kalayaang kaloob ng ating Diyos na manlilikha, manunubos at mga aliw, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon, bukas at sa hinaharap, pagkasabay tanging sa Diyos lang ang ibinigay, at nagpatuloy sa paglilingkod. Tinirang na magpigsasi ng Diyos, muling nagsimula, nagkaisa ang ganap. Mga kapatid, patuloy natin taglayin ang kalayaan, pag-ibig at pag-asa na kaloob ng ating Diyos na buhay ngayon at magpakailanman. Amen.